Ganda umaga. Sino yan? Si Ma'am DJ, Chacha, Miss Maricel. Musta Good po? morning po. Good morning. Chacha na lang po ha. Nakaka-teacher yung ma'am. Morning. Nakapang-teacher Ay, outfit Chacha. pa naman ako, Sir Sunny. Sorry. So nice to have you again, Sige sir. po. Alam mo naman, pag-usapang inflation, pagdating sa epekto nito sa ekonomiya, ikaw talagang unang naiisip namin na tawagan to explain things. So, first thing, 4.1% inflation last March. Gaano po ito kaseryoso? Seryoso talaga kasi I think yung dapat pagmulan ng konteksto natin, bago pa tumaas yung inflation, yung mayorya ng pamilyang Pilipino, nagsasabing mahirap na sila o vulnerable sila. Kaya bago man pag-usapan yung 4.1% kumpara sa 2.4% dati o anong nangyari sa mga darating na buwan, kailangan maging malinaw sa atin eh. Bago pumasok dun sa oil shock crisis na ito, 14 milyong pamilyang Pilipino ay nagsabing mahirap sila. Dagdag natin dyan yung lower middle class, mga 7 milyong pamilyang Pilipino, under 36,000 pesos ba ng kita, vulnerable sila sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Kaya sa amin, ang pinakamalagang punto sana dun sa 4.1% na yan, ano ba yung ginagawa ng gobyerno? Kasi darating na mga buwan, kung hindi sapat yung kanyang tugon na rendahan yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, sigurado nga arangkading inflation, baka dumoble na yan sa loob ng 2-3 buwan. Actually, baka as early as next month, baka dumoble na yan. Tapos yung mga intervention niya, kapos na kapos talaga at sa amin, tingin ko sa madati na buwan, sa dati na linggo, mararamdaman natin kung gaano kakapos yung pag-responde ng gobyerno, either dun sa pagrenta ng pagtaas ng produktong petrolyo na napakasusing input sa napakaraming bagay sa buong ekonomiya, at ikalawa, kung napakakapos yung subsidyo, ayuda sa mga nangangailangan. Whether transport groups, pero even yung mahirap na pamilyang Pilipino. Mamaya puntahan po natin yung mga binabanggit ninyo na government interventions na hindi sapat po dito sa nangyayari na patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel, gasolina, kasabay na nito, Mm. ito pong mga bilihin. Sir Sunny, dito po kasi sa PSA report, transport inflation, yung pinakapangunahing nagtulak Mm. kung bakit tumaas overall yung inflation natin. But you have been saying, you said earlier na bago pa man itong oil shock, meron ng mga Pilipino na nagsasabi na talagang mahirap ang buhay nila at hirap na sila sa patuloy na pagtaas pa ng presyo ng bilihin. So are we seeing na kung dodoble po yung inflation natin in 2 to 3 months, madadagdagan din itong 14 million Filipinos na posibleng mas mahirapan dahil nga dito sa patuloy na epekto po ng krisis sa langis? Ay, oo, garantisado yan kasi kung pagbabatay natin halimbawa yung mas maliit, mas maikling oil shock noong February 2022, nung nilusob ng Russia and Ukraine, nadagdagan sa loob ng 2 buwan yata o 2-3 buwan, nadagdagan ng 1,500,000 ang mahirap na pamilyang Pilipino. Pagkatapos sa isang taon, halos 3 milyong pamilyang Pilipino ang nagdagdag na mahirap. Kaya sigurado, nakakalungkot ka dito yung gobyerno hindi actually madalas sukatin yung kahirapan sa bansa. Mas umaasa pa tayo sa isang private NGO, yung social weather stations. Pero kami, naniniwala kami, walang duda sa darating na buwan, 1-2 buwan, dobling inflation to 5 or 6%. Walang duda, yung bilang ng pamilyang Pilipino na naghihirap ay dadagdagan talaga siya. Pero para sa amin, hindi pa yun ang pinakapangunahing usapin. Ang usapin kasi, nandiyan yung problema. Actually, 6 na linggo na nandiyan yung problema. Anong ginagawa ng gobyerno para maibsan? At sa amin, doon kami kapos na kapos sa pagresponde ng gobyerno kasi ang simpleng usapin dito, may more or less, sabihin natin, kung 50% increase sa presyo ng produktong petrolyo, yung oil import bill ng Pilipinas from 1 trillion pesos sa isang taon, siguro mga 1.5 trillion. Ang simpleng tanong, sino magpapasan ng dagdag na 500 bilyong piso na additional oil import bill? Kung hindi makialam yung gobyerno dun sa pagpepresyo ng oil firms, ipapasa buong buo na oil firms sa atin yan. At competition nga namin sa Marso lamang, 47 billion pesos na posible ang windfall na kita ng mga kumpanya kasi binili na ng mura yung inventaryo at binibenta ng sobrang mahal ngayon sa habang di pa nauubos. So sa amin, yung 47 billion pesos na windfall dyan, hindi yan acceptable. At kung may isang dahilan
dun sa pagpalo to 4.1% ng inflation ngayon is because hinayaan yung mga oil companies na manatili yung sistemang tinatawag ng replacement cost pricing at pinasa hindi lang yung dagdag na presyo sa produktong petrolyo ng inventaryo nila kasi nabili na yon, kundi yung sa darating na mga panahon. Hindi yung tama kasi yung nga yung ano to, um, yung hindi yung normal na kalakal ng langis eh. Yung langis ay pumapasok bilang input sa napakaraming bagay sa ekonomiya, including yung pagkain na pinakamalaking ginagastosan ng mahirap na pamilyang Pilipino. Kaya yung pass-through na yun ng bumbo ng mga kumpanya para mapreserba at palakihin yung tubo nila, hindi acceptable. Tapos syempre, isang nagpapalala pa dyan, nag-overprice yung mga kumpanya sa sistema ng replacement cost pricing nila, tinatawag pa ng VAT na excise tax yung gobyerno. Nakilabo yung gobyerno, I think, mga 5 or 6 billion pesos ang dagdag nakita ng gobyerno sa pagpapanatili ng VAT. So medyo may control sana yung gobyerno dyan. Pwede naman niya gawin yung ginawa ng ibang makarating nating bansa. Pwede naman kaagad tinanggal yung buwis sa produktong petrolyo. Pero again, hindi tulad ng ginawa ng Vietnam, Cambodia, Laos, Myanmar. Ibang mga bansa dyan, mas mahirap kaysa sa Pilipinas. Agad nilang tinanggal yung buwis sa produktong petrolyo para mabawasan kahit papaano yung inflationary effect ng taas ng oil prices. Puntahan ko po yung sinasabi nyo. Pwede sanang ang ginawa ng gobyerno kagaya ng ginawa ng mga karatig bansa natin na nabanggit nyo na agad sinuspend po yung tax sa langis. May kapangyarihan na ngayon ang Pangulo to do that. Pero kahapon, we were expecting na mag-aanunsyo nga siya kung sususpindihin ba itong fuel tax. Pero hindi nangyari. Doon sa announcement, ang sinasabi, panibagong ayuda para sa transport sector that will start on April 15. Pero base po sa mga explanation nyo kanina, hindi nga sapat yung ayuda na binibigay nila sa ngayon dun sa mga apektadong sektor. Tapos merong hindi naman lahat nakatatanggap. So kayo po mismo, Sir Sonny Africa, you are pro suspending fuel excise tax and even VAT? Doon naman po sa punto ng mga ekonomista rin at mga eksperto na nagsasabi na hindi maganda yon para sa ekonomiya ng bansa. Paano po ba natin babalansehin yon? Sa amin, magmula tayo sa prinsipyo. Yung buwis, hindi yan sa gobyerno eh. Yung buwis ay kinukuha sa kita ng ordinaryong Pilipino. So, tingin ko magmula tayo sa konsepto na yun na yung pagtanggal ng buwis ay hindi pagkuha ng pera sa gobyerno. Ito ay paghinto ng pagkuha ng gobyerno ng pera sa mga Pilipino. Ngayon, iba dyan sa mga ekonomista ng sasalita dyan tukol sa pag-oppose sa buwis. Ang argumento nila, makikinaban naman daw kasi mga mayayaman dyan. Pero sa amin, ganito kasimple lang eh. So ngayon, mahigit 14 na milyong pamilyang Pilipino nagsabing mahirap sila. Bago pa yung oil price shock. Dagdag dyan, mga 7 milyon na lower middle class na nasa alangan sitwasyon din. Kung ipagsama yung more or less 21 milyong pamilyang Pilipino, katumbasan ng mga 80-85% ng populasyon ng bansa. Ngayon, totoo, makikinabang isang minorya ng mga Pilipino. Pero ang tanong kasi ngayon, habang rumaragasa yung krisis, nandiyan na. Nag-umpisa na bumelo yung pagtaas ng presyo ng bilihin, 4.1% inflation ngayon. Siguradong papatakin ng 5 or more percent sa mga darating na inflation release. Ang tanong, ang bagal ng gobyerno maglabas ng ayuda. Isang kaagad na mabibigay sanang kahit pansamantalang kaunting ginhawa, ay bawasan yung buwis. So sa amin, ang tanong ngayon ay anong kailangan na mas marami, hindi yung anong lugi ng gobyerno. Kasi sa totoo lang, mali yung terminong lugi yung gobyerno kung tanggalin yung buwis. Kasi hindi naman sa kanila to begin with. Ikalawa, ba't tuturing na lugi ang gobyerno sa pagbigay ng suporta? Hindi naman trabaho ng gobyerno kumite. Medyo yun ang malaking problema sa pag-iisip ng maraming opisyalis natin at sa maraming ekonomista, parang tinuturing yung gobyerno parang negosyo. Hindi trabaho ng gobyerno kumita. Ang trabaho ng gobyerno, tulungan yung pinakamaraming Pilipino na nangangailangan. Kung bahagi niyan ay pagtanggal ng buwis, hindi ng excise tax, kundi ng VAT, itanggalin siya kasi agarang suporta, agarang subsidyo, agarang ginhawa yan. Ngayon, reason tanong, paano yung gastusin ng gobyerno? Paano pupunaan yung mababawas sa kita because of yung pagtanggal ng buwis? Alam nyo,
paulit-ulit yung usapin ng sangkukuhan ng pera yung gobyerno. Pero unang-una, bakit pinapanatili yung napakalaking pork barrel? Alam naman ng marami, yung pinasang 6.8 billion budget, ang tinagal lamang ay flood control kasi controversial. Pero natili yung pork barrel sa kalsada, sa tulay, gusali at iba pa. So, at a stroke, tignan talaga yung pondo meron ng gobyerno ngayon na nawawaldas. Ikalawa, even nung panahon ng COVID, nadinig na natin yan eh. Sabi ng gobyerno, ay wala kaming pera para sa mabilisang mass testing, etc. Nung 2020 pa lamang, pinupost na ng Ibon at ng Makabayan, nag-file na sa Kongreso, bisan yung mga bilyonaryo na sa ngayon may mahigit 8 trilyong pisong yaman sila. Hindi naman nila ginagamit yan. Wala namang pakinabang sa kanila. Wala namang pakinabang yung publiko kung hindi buwisan yan. Sa amin, simpleng proposal, 1 to 3% sa buwis sa yaman, mahigit 1 to 3 billion, pwede makalikom ng kalahating trilyon piso. So para sa amin, hindi ito yung panahon na sabihin, ay, mahirap yan kasi mayaman yan, magreklamo yung mga aliado nila sa Kongreso. Hindi yun ang punto. Ang punto, kung kailangan ng gobyerno ng kita, hindi lang pwede sabihin, wala kaming pondo kasi hindi namin binibisan ng mga yaman. Mali yun eh. Lalo't lalo na, huling punto, dito nakarandalang administrasyon, pinabawasan action ng buwis sa mga mayayaman. Habang dinadagdag ang buwis sa mahirap at middle class. So sa amin, sana tignan ng mas marami, maging mas sensitibo, hindi lang ito suspend ng panahon ng kagipitan. Kahit wala pa yung krisis, binabawasan ng buwis sa mga mayamang pamilya dahil sa train law, binabawasan ng buwis pangunahin sa malalaking kumpanya dahil sa create at create more law, pati mga dayong kumpanya, binawasan ng buwis sa kanila, habang nagtanggal ang mga VAT exemptions, in-expand yung VAT base, at ngayon, papatungan pa nila yung pagtaas ng presyo ng produktong petrol sa panigang pamilihan sa pamilitan ng VAT and oil. May super baluktang pag-iisip na yun eh. At hanggang hindi ma-resolve ng gobyerno yung realidad, may pondo dyan kung gugustuhin niya. Ang mangyayari, madidig natin, targeting lamang, walang pondo, tapos papalakin yung mga pag-respondin nila. Ang konti-konti ng tinutulungan ng gobyerno. Huwag natin kalimutan, yung nangangailangan ngayon, hindi lang 100,000. Ang nangangailangan ng tulong ngayon, at the minimum, yung 14 na milyong pamilyang Pilipino na nangangailangan ng tulong. Kaya pagmamalaki ng gobyerno, meron kaming 50,000 PUV sa bibigyan ng service contracting. Okay yun para sa mga jeep drivers. Pero 50,000 lamang yan. Isumo mo lahat ng mga pinagmamalaking programa ng gobyerno ngayon, ang layo-layo dun sa 14 na milyong pamilyang Pilipino, minimum na nangangailangan, idagdag pa yung lower middle class. Sa amin, huwag tayo sumapat sa mga press release. Honestly, every time makabasa kami ng mga press release, parang mema lang, parang may masabi lang na ginagawa. Pero kung susukatin dun sa laki at lawak, lalim ng problema, sobrang liit yung pag-responde ng pamahalaan. Oo. Sir Sonny, yung mga nagsasabi nga po na yung pagsuspinde ng excise tax, limitado lang yung magiging pagbaba sa presyo ng langis. Halimbawa, if we go that path, at hindi rin sapat nito na matutugunan yung inflation na patuloy na tumataas dito sa bansa natin. Sa Ibon Foundation po ba, gumawa kayo ng pag-aaral kung magkano talaga ang magiging bawas nito, halimbawa sa mga jeepney drivers na ang ginagamit ay diesel, kung 30 to 50 liters man po yan sa ilang oras na biyahe nila, malaki po ba talagang magiging epekto nito dun sa mga pinaka mahihirap? O talagang leaning forward ito sa ang mas makikinabang, or yung mga maraming sasakyan, yung may mga 3 o 4 ang sasakyan sa bahay na hindi naman daw talaga kailangan na ng tulong sa ngayon galing sa gobyerno? Well, sa amin simple lang. Yung diesel sa ngayon, mga 20 pesos ang total oil tax dyan. Isama dyan yung excise, yung VAT, at yung VAT na pinapatos to excise. More or less 20 pesos. 20 pesos. So, kung tanggalin yung 20 pesos na yon, on average, 30 liters ang binibili ng isang jeepney sa Pilipinas. Correct, So, 20 times 30, automatically, 600 pesos na matitipid nila. Tama. Ngayon, hindi yan sapat na bawiin yung paglaki ng diesel from 58, 59 pesos noong Pebrero, ngayon 160, 170. Walang duda. Maliit na bahagi lamang siya.
Pero sapat na dahilan ba yun na hindi magbigay ng tulong na kakayanin mo ng mabilis na paraan? Sa amin, ganun ka ano yun, ganun ka um, basic yung punto doon. Kung makatulong sa more than halos 2.2 million na transport workers yung pagtanggal ng um, tax sa oil taxes, ba't hindi binibigyan ng gobyerno? Kasi may ilang na nakikinabang na mas marami. Sobrang baluktot eh. Parang pinarusahan mo pa yung bilyong-bilyong transport workers na matutulukan mo, pinarusahan mo pa sila kasi ay nakikinabang din sa mayayaman. So second point, oo na, totoo naman na mas matakaw sa diesel at gasolina. May mga SUVs or may mga Mm-mm. mas maraming mga sakyan. Totoo Mm-mm. yan. Pero, hindi ba tama din na kung yung, anto, kung usipin ng pangailangan, yung diesel at gasolina, hindi lang pangailangan ng transport workers. Mhm. Pangailangan yung pag-transport ng pagkain. Pagdala ng pagkain sa palengke mula dun sa sakahan. Ang problema kasi, kung di masapol na yung diesel at gasolina at yung buwis sa diesel at gasolina at mga oil products natin ay hindi lang naman sa direktang gumagamit sa kanya, yan actually yung pinakamalaking tulak. Sabi nga ng PSA, yan ang pinakamalaking tulak sa pagtaas ng presyo ng pagkain. Mhm. So para sa amin, kung babalansin lamang, sige na, ibigay mo yung konting pakinabang din sa mga mayaman kasi ang laking ginhawa, maramdaman ng mga mahirap, hindi lang mga Mhm. transport workers, kundi yung mga mahirap na bumibili ng pagkain na tinatransport gamit yung krudo at yung Oo. mga mangingisda na pwede mangisda uli. At sa amin, kundi masapol yung punto na yun na may benepisyo yung pagtanggal ng excise and VAT sa oil, may benepisyo lagpas sa mga direct consumers doon sa mas malawak na ekonomiya, lalong-lalo na sa pagkain na mahigit kalahati ng budget ng karaniwang Pilipino na pupunta sa pagkain, disbalansyadong pag-iisip yun eh. At sa amin, Mm, mm. talagang hindi namin talaga maisip kung bakit pigil na pigil yung pati yung mga hindi naman apektado, Oo. ba't sila pigil na isuportahan yung ganong klaseng agaran tulong sa Mm. pinakamarami. So parang in short, okay, may matutulungan diyan na wala sa mahihirap na sektor pero ibigay na natin dahil makikinabang pa rin ang mga pinakamahihirap na sektor. Sir Sunny, kung susundin ng Pangulong Ah, Marcos Jr. at ng mga economic managers natin ang inyo pong suggestion and even yung suggestion ng iba to suspend fuel and excise tax, gaano katagal natin kakayanin yung suspension? Will it be isang buong taon, 3 buwan lang? well, again, kaya babalik tayo dun sa usapin, hindi pwedeng pag-usapan yung pagresponde sa krisis na to gamit yung 2026 budget na inapprove ng 2025. Kasi ngayon, ang ginagawa ng pamahalaan, yung dati nang nakaprogramang ayuda programs, yung AIX, TUPAD, MAIFIP, ginajumbo lang nila at binibigyan ng karatula na oil price response. Ang problema sa pag-iisip na yon, yung ayuda programs na yan, kahit wala pa yung oil price shock, ilalabas na yan eh. 'Di ba? So, dahil bago yung oil price shock, di hamak, grabe, milyong-milyong dagdag na pamilyang Pilipino ang mangailangan ng tulong, hindi uubra na magkasya ka dun sa luma mong budget na ilalabas mo naman talaga kahit wala yung oil price shock. So, ang tanong palagi, kung ano man i-anunsyo ng gobyerno, tignan niyo yung pinanggagalingan ng budget na yan. Lumang budget yan na ilalabas naman. So hindi yan bago, hindi yan dagdag na tulong. Ang pinaka-usapin ngayon, anong galaw ng pamahalaan para maglikha ng dagdag na pondo para sa totoong mas malawak na suporta, hindi lang sa mahigit 2 milyon transport workers, isama natin dyan yung more or less 14 na milyon na naghihirap na pamilyang Pilipino at yung 7 milyon na vulnerableng lower middle class. Kung walang ipasang bagong batas ang gobyerno na may revenue measures na naglilikha ng dagdag na pondo, oo, punuan yung kawalan sa oil VAT at sa oil excise tax. Kung wala silang dagdag na revenue measures, talagang may masabi lang ang madidinig natin mula ngayon hanggang katapusan ng taon, hanggang pagpasok ng 2027. At yung magpapasa ng bigat ng pag-angkop sa krisis, hindi yung mayayaman. Magpapasa ng bigat ng pag-angkop sa krisis na hindi naman nila gawa ay yung mayorya na mahirap at vulnerable Pilipino. Kaya para sa amin, hindi dapat magkasya doon sa kasalukuyang budget. Lalong-lalo hindi dapat magkasya sa kasalukuyang pinagkukunan ng pondo. Kaya ito talaga yung panahon, yung dati pa pinag-usapan. 2020 pa pinag-uusapan, buwisan yung mga bilyonaryo, 3,000 Pilipino lamang yan, may 8.2 billion pesos, hindi na mararamdaman yung 1 to 3% na yan. Ngayon yung panahon na i-implement yan.
dagdagan ng buwis sa mga luxury goods, dagdagan ng buwis dun sa mga mayaman ng mga pamilya. Nandiyan lahat yan eh. At binawas yan ng gobyerno yung mga buwis na yan sa mga mayaman, malaking kumpanya. So para sa amin, kung hindi nila pag-isipan yan, ibig sabihin, ang kanilang pagpapasya, ang kanilang policy choice, pahirapan ng mayorya, inormalize na nakakalusot sa pagbayad ng buwis sa mayaman, hanggang makaraos lamang at pagdating ng 2028, magkakabayaran na yan. Tingnan natin kung ano yung maging blowback sa kanila. Nasa alanganan din sila ngayon. Sir Sonny, magandang umaga po. Si Maricel po ito. Sir, balikan ko po yung sinasabi nyo. Mm. So, ang gusto nyo pong mangyari ay magkaroon ng wealth tax. Pero may ilan din po kasi na nagsasabi na ito raw wealth tax ay hindi sustainable. Nasubukan na raw po sa ibang bansa, pero hindi rin naman daw po na ipatupad ng dire-diretso. So, baka alanganin din na ipatupad dito sa Pilipinas. Mali kasi yung kino-compare ng mga nagsasabi na yun eh. Alam mo kung ayaw mo maraming dahilan eh. Kung gusto maraming paraan, ayaw maraming dahilan. Ang hinahalimbawa din ng mga wealth tax sa ibang bansa na hindi umubra, masyado malawak yung lambat. Pati yung mga middle class, o hindi na, siyempre middle class sa relatibo sa atin yan ha. Pati yung mga middle class sa kanila, nababawasan yung yaman nila. Kaya ang proposal ng IBOD, natuto sa eleksyon, kung magpapauto ng wealth tax, hindi kailangan yung sobrang lawak yung lambat na marami talagang magreklamo, marami dyan mag-aabot or whatever. Fokusan natin, 3,000 bilyonaryo lamang. At sa amin, hindi totoo na mag-i-impake at mga yan aalis. Bakit? Kaya sila naging bilyonaryo ay dahil may poder sila sa Pilipinas. Kaya sila naging bilyonaryo ay yung mga pinakamalaki dyan, may pinapatakbong partido pang politika. Kaya sila naging bilyonaryo, mga negosyo nila nakikinabang doon sa kanilang connection sa politika at paglulubog sa lokal na ekonomiya. May nag-iisip ba na porque may napakaliit na 1, 2, or 3% wealth tax ay mag-impake at aalis? Hindi yun mangyayari. Kaya alam nyo, yung mga binabato ng mga kadahilanan, pwede natin isa-isahin yan ng mahaba. Kasi even yung DOF sa panahon ni Pangulong Duterte, nireklamo na yun sa amin, sinagot na namin yan. Itong kasalukuyang administrasyon, hindi pa nakasalang sa committee hearings, kaya wala pa kaming chance magresponde. Pero walang batayan ang kailang pagtutol. Ang tanging pagtutol dyan is because ayaw ng mga bilyonaryo. At ang argumento nga namin, kung sa Senado Kongreso, umamin naman dyan ng bilyonaryo, 7 lamang eh. So sabi, kung sa buong Pilipinas, 0.003% lamang ang bilyonaryo, 3,000, di dapat itong proposal na to supportahan ng 99.997% ng populasyon. So ano yan? Paghahanap lang yan ng lusot at sa amin, kung hayaan natin maipon yung ganang kalaking pondo sa iilang tao, habang yung nakararami ay naghihirap, pag na-normalize ang sistema, hindi pagkapantay-pantay, pag normalize ang sistema na makikinabang ang isang minorya sa Pilipinas habang yung mayorya ay nalulubog sa kahirapan, lalo na sa puno ng krisis. Hindi yan tamang pag-gobyerno, hindi yan tamang pag-iisip, in all honesty. Pero sabi nga po ninyo, Sir Sonny, kailangan ng bagong batas para po dito. So habang inaantabayan na natin yan, kung meron man legislators na willing na ipursige yung wealth tax na yan, sasapat ba kung halimbawa ay supplemental budget? Ay, oo. I mean, right now, may naka-file na actually na wealth tax bill eh. 3 congresses in a row, yung Makabayan Bloc, nagka-file every congress ng billionaire ng buwis sa yaman ng mga bilyonaryo. Tapos I think isang araw lamang or isang linggo, si Senator Legarda nag-file ng, I think Bayanihan City ang tawag niya, may provision doon for a wealth tax. So, nandyan na. May mga kalang batas na dyan, titake ba sa committee hearing. So, tignan natin. Kasi alam naman natin, yung 3 partido ng mga bilyonaryo, combined, hawak nila ay baka 1/3 ng Senado, baka 1/3 ng Kongreso, baka 1/3 ng mga probinsya, hawak nila. Pero ibang usapin yun. Sa amin, ito yung panahon na pag-usapan yung billionaire wealth tax. Kasi kung sinasabi ng gobyerno, wala kaming pondo para tulungan ng marami. Kung sinasabi ng ekonomista, kailangan natin mag-target. Hindi yun acceptable. Every time madidig yung terminong target, ibig sabihin magtitipid sila. Ibig sabihin yung mayorya, ahayaan nila sa kangkungan. Ibig sabihin yung pagta-target, takot magpalito ng pondo sa mga may kaya magbigay ng pondo. Habang pasa ng pinakamaraming Pilipino, yung bigat ng pag-angkop sa napakalaking krisis, hindi lang ng 1 linggo, 2 linggo, hanggang sa pagpasok ng bagong taon, milyong-milyong pamilyang Pilipino ay sobrang maghihirap dahil
hindi marendahan ng gobyerno yung pagtaas ng presyo ng langis ng mga oil companies. Samantalang hindi nag-mobilize ng sapat na pondo, bagong pondo para magresponde doon sa laki ng problemang nasa harap natin. Pinagkakasya tayo sa mga press release, dapat ikagalit natin yan. Ito, basta anyway, napaka-disproportionate sa laki ng problema yung pagresponde ng gobyerno. Sir Sunny, balikan ko po yung sinasabi ninyo kanina. Tama po ba yung dinig ko? May nabanggit po kayo na 47 billion pesos na windfall. Ito po ay sa mga oil companies? Oo, ang computation namin diyan, pagpalagay natin na pinapatupad yung replacement cost pricing. Nung Pebrero kasi nasa about 58 pesos lamang yung diesel halimbawa. Nung pagpasok ng Marso, naging 60 pesos, 65, naging 90 pesos, 100. Nung nagtapos yung buwan, nasa 122 pesos. So pinagpalagay namin na yung average daily consumption ay maintain pa naman. Kung multiplying average daily consumption by yung dagdag na sigil ng mga kumpanya, lagpas dun sa pagbili na ng inventaryo, na-compute namin 47 billion pesos ang naipon ng mga kumpanya as windfall sa Marso lamang. Mga 1.5 billion pesos isang araw yan. But sadly, pwede ba sa sitwasyon natin ngayon na makumpirma yung totoong kinikita talaga ng mga oil companies considering na hindi nga natin alam kung saan nahuhugot yung kasalukuyang presyo na sinisingil sa atin, hindi po ba? Alam nyo, nag-attend kami sa Senate hearing, natawa nga kami kasi yung mga kumpanya sabihin lang replacement cost pricing, para napaka-technical, accounting choice lamang. Yung DOE, I think, ang salita, standard practice yan. Hindi yung totoo eh. Kung usapin ng standard practice sa rehiyon, may 11 bansa dito sa ASEAN. 9 na bansa sa ASEAN, hindi replacement cost pricing. Sa 9 na bansa sa ASEAN, may iba't ibang antas forma ng pakikialam yung gobyerno sa pagpepresyo ng langis. Oo, tama. Yung Brunei at Malaysia, net oil exporter yan. Pero yung Indonesia, yung Thailand, yung Vietnam, Timor-Leste, Cambodia, Laos, Myanmar, hindi mga net oil exporter yan, net oil importer siya tulad ng Pilipinas. Pero may iba't iba silang forma ng pakikialam ng gobyerno sa pagpepresyo ng produktong petrolyo. Yung Pilipinas lamang na Pilipinas at Singapore lamang yung walang pakikialam ng gobyerno sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kaya nabanggit nyo na magagawa ba ito kung under all the regulation law? Yun nga yung punto yung batas, hindi naman hulog ng langit. Yung batas ay gawa ng tao. Kung yung batas ay hindi nagsisilbi sa tao, pag-uwi natin, di ba? At kaya sa amin, every time makadinig kami na sabi ng DOE, hindi, nag-uulat naman sa amin yung mga kumpanya, itong nakarang buwan na to, inisip namin, kung nag-uulat sa inyo, kaya alam nyo kung magkano yung totoong halaga ng windfall na tubo na nakita nila. Kasi yung estimate ng ibon, nag-battle lang kami sa commercially available data, sa public available data dun sa average consumption, anong presyo reported by DOE, tapos kinumpute na lang namin. Pero, yun nga kung alam ng DOE yan, ilabas nga, maybe sa amin, very welcome na makorek kami, pero posibleng masyadong mali yung computation ng ibon. May kumpiyansa kami, nasa tens of billions of pesos ang windfall na tubo ng mga kumpanya na hindi inuulat sa publiko. Malamang kasi hindi alam ng DOE yan. Oo nga kasi eto rin sana Sir Sunny yung gusto naming malinawan kasi may nabanggit sa amin nung nakaraan si Attorney Nery Colmenares na pwede naman palang i-unbundle etong totoong presyo sa world market and at the same time makita natin kung gaano kalaki yung idinadagdag ng mga oil companies kahit hindi i-repeal yung oil deregulation law. So kami rin po ay nagtataka, ba't di natin alam? Hindi natin alam, ang claim ng DOE, nagpaliwanag na daw sila yung mga kumpanya. So I think, sige, pagpalagay natin, nakatali ang kamay ng publiko dahil sa oil deregulation law na yan. Pero sa panahon ng emergency, sa panahon na 4.1% ng inflation, dodoble sa mandarating na buwan, sa panahon na bilyong-bilyong pamilyang Pilipino ay lalo malulubog sa kahirapan at madadagdagan pa ang mahirap, siguro ito yung panahon na maging mas bukas at transparent yung oil companies at kung hindi sila magbibigay, maging mas bukas transparent yung Department of Energy. Kasi, di ba yung Department of Energy, government department kaya siguro kaya maraming naiinis dyan,
bakit dinedepensa ng DOE yung oil companies imbis na maggobyerno, umakto bilang gobyerno na kinakatawan ng interes ng mayorin ng pamilyang Pilipino. So medyo yung disconnect na yan sa amin dapat i-press yan ng media. I mean, ibon hindi kayo pinapakinggan. Pero baka yung media kung ipukpok nyo ito, baka mas may pressure pa sila dyan. Po, pero na-appreciate namin na nabigyan po ng diin yon, Sir Sunny. Kanina po, may nabanggit din po kayo na 14 million Filipinos, yung base po sa inyong pag-aaral na maituturing na mahirap. But unfortunately, parang hindi kumikilos ng ganong kadalas ang gobyerno para sukatin kung gaano ba talaga kadami yung mga Pinoy na maituturing na mahirap, umaasa doon po sa mga organisasyon na kagaya po ninyo. Sino bang in charge dito na na government agency, NAPSI ba or PSA? And tingin po ninyo gaano ba kadalas dapat sinusukat yung dami ng mga Pinoy na mahihirap? Right now, yung PSA, Philippine Stats Authority, ang sumusukat niyan. Nag-improve. Dati kada 3 taon, ngayon kada 2 taon na lamang. Pero ganun pa man, yung 2 taon, masyadong mahaba pa rin yung panahon na yon. Kaya nauuwi tayo sa paggamit ng SWS surveys na quarterly. So sa amin, pwede ma-maintain yung komprehensibong pagsukat ng kahirapan sa bansa every 2 years. Sana gawin siya every 1 year. Pero sa pagitan ng every year na komprehensibong pag-ulat, may mga shorter, faster, rapid surveys naman pwede ipatupad kahit na monthly. Kasi sa amin, hindi ko maalala, isang presidente yata ng Sony, sabi dati, if you don't count it, you can't control it. If you don't want to control it, you don't care about it. So para sa amin, sinasalamin actually ng attitude ng gobyerno sa kahirapan, kung di na sinusukat yung lawak lalim ng kahirapan o na month-to-month basis, baka hindi sila interesado doon. Kaya sa amin, dapat nga palakin yung budget ng PSA sa lahat ng mga statistical na data generate niya. Sa amin, yung antas ng kahirapan, ano yung kita ng pamilyang Pilipino, ano yung yaman ng bawat Pilipino. Sa amin, napaka-basic yun eh. Pero again, siguro to, conspiracy theory. Kung tinatago sa atin yung tunay na lawak at lalim ng kahirapan, di nabibigyan justifikasyon yung targeting, yung papetics lamang, yung sabihin na, ang ganda economic growth natin, so happy tayong lahat. Medyo, conspiracy theory ko na lang yan. Oo. Sir Sunny, maganda yung na-bring up niya, no, Mase? Kasi, tsaka yung way din ng pagkuha ng datos ng PSA, kasi super old school pa, 'di ba? Parang pupunta, tatanungin yung isang member ng pamilya. Ganito madalas ang ginagawa, kakatok yan sa bahay nyo. Tatanungin, ilang kayo diyan? Ilan na nagtatrabaho? Without showing proof na yun talaga ang katotohanan dun sa sasagot sa mga PSA employees natin na nagkakandak nitong mga survey na ito. Meron bang ibang mas maayos na paraan na po pwede nilang gawin just to be sure na yung mga datos tama at malapit sa katotohanan? Kasi nga baka naman yung 14 million mas mataas pa yung bilang ng mas maraming mahirap na Pilipino kaysa dun sa inilalabas po nila. Alam niyo na, minsan nakatukan na kami. Kaya medyo hiniwala kami na ginagawa talaga ng PSA old school method na yan. Ang tagal, siguro mga 1.5 oras kami sumasagot ng questionnaire. May halaga actually yung ganong klase kasi habang yung ekonomiya ng Pilipinas ay napakatasado, habang maraming kita ng mga Pilipino ay hindi sa formal sector, hindi tulad halimbawa sa US na marami ay sahuran, tapos nagulat yan sa kanilang internal revenue service. Sa Pilipinas kasi, mayorya ng mga Pilipino, 8 sa 10 Pilipino, nasa informal sector. So hindi actually pumapasok sa sistema ng bürokrasya ng gobyerno yung ulat kung magkano ang kinikita nila. So obligado talaga tayo mag-house to house na survey para tanungin kung magkano kinikita nila. So kami, naniniwala naman kami dun sa integrity ng PSA data. Ang mas issue namin, masyado madalang. Every 2 pero, years. Pero tama kayo, pwede naman mag-rapid survey. Halimbawa yung ginagawa ng SWS, may say-say naman yun yung self-rated poverty. Kaya na nagagawa ng quarterly yan kasi simplified form siya. Paano so yung yun? SWS nagkasya doon sa budget nila. Paano nila ginagawa yan? At kung posibleng ganun din yung gagawin? At mas accurate ba yon yung ginagawa ng SWS? Hindi actually kasi yung SWS may about 1,500 respondents sila. Oo. Tapos
Tapos may simpleng tanong lang doon, mahirap ba kayo hindi or nasa taas ba kayo o sa ilalim ng linya ng kahirapan. Pero may halaga yun kasi bibigyan mo naman talaga ng ng emphasis at ng credibility yung pag-ulat ng respondent kung Oo. anong tansya niya sa lagay niya sa buhay. Ang Oo. limitasyon nun, ganun kasimple lang, mahirap ka ba o hindi. At kaso, kaya ganun kasimple na yung SWS, sobrang magastos mag-survey eh. Pero yung gobyerno, may pondo siya. Kung may Mm. 13 billion pesos ka na ibibigay na 1-year kontrata sa mga diskaya, alam mo, magbigay ka ng 1 billion pesos a month para sa matitinong poverty surveys para Tama. lagpasan yung ginagawa ng SWS, mas may detalye. Sa Oo. amin, yun nga, kung gusto sabihin ng gobyerno, umubra o hindi yung anti-poverty measures, lalo na sa panahon ng krisis, kailangan mo na mabilis ang survey na masinsin. At kung gusto ng gobyerno, pwede naman gawin yan eh. Kaso, kung di yan bibigyan ng sapat na atensyon, magkakasya tayo dun sa, no offense, dun sa mabilis ang survey ng SWS at even yung mga ginagawa ng ibon. Pero sa amin, ang point lang ngayon, kung seryoso yung gobyerno na malaman yung lawak lalim ng problema, may mga data set naman siya, pero dapat seryosohin talaga yung pagkwenta na mas madalas at mas masinsin, detalyado. Meron bang ginagawang ibang mga bansa na pagsusurvey para bilangin ilan ang mahihirap, ilan ang nasa informal, formal sector, kagaya ng ginagawa ng PSA na mas epektibo na po pwede natin gawin dito? Kasi importante ang data para talagang Um, malaman natin kapag sinabing mahirap, ilan talaga ang totoong mahirap na tutulungan. Kasi halimbawa nga ngayon, di ba Sir Sunny, sa bigayan ng ayuda, sa listahan tayo lagi nagkakaroon ng problema. mm, Oo. Dating India meron eh, hanggang pumasok yung Mala Duterte nila na Modi. Yung India, ang laking bansa eh, na over 1 billion na yung populasyon niyan. May relatibong masinsin silang poverty survey, income survey. Mm. Pero ito yung, kaya may conspiracy theory eh. Nung pumasok si Modi sa poder, nakita niya na kailangan itago niya yung, yung impact ng mga kalokohan niya, mga maling desisyon niya. Kaya tinanggal yung budget para sa survey na yon. So right now, yung sa India, medyo bulag yung mga tao dun sa mga patakaran ng Modi government kasi nga tinanggal yung survey na yon or sinira siya. Kaya ang tingin namin sa Pilipinas, actually pabor sa gobyerno na hindi masinsin, hindi masinop, at hindi madala sa pag-ulat ng kahirapan. Kasi halimbawa ngayon, walang duda. Kung seryoso yung gobyerno na sukatin yung antas ng kahirapan sa Marso kumpara sa Pebrero, walang duda. Kahit sinabi niya, nakatulong kami ng 150,000 tricycle drivers. Nakaabot kami ng 70,000 jeepney drivers. Nabigay kami ng 5,000 piso sa whatever, 20,000 magasaka. Kahit ilabas mo lahat, kahit i-compile mo lahat ng mga press release na yan, walang duda kung may maayos sa pagkwenta ng kahirapan in March 2026 kung pa sa nakarang taon, makita natin walang nangyari, walang epekto, walang naitulong yung lahat ng mga press release na mga ayuda, support na bigay na yan. So yun nga yung point namin, conspiracy theory, unfortunately, may objective benefit ang gobyerno na itago yung katotohanan sa atin kasi mas nagiging mabisa yung kanilang mga press release at yung medyo performative na pagsabi nila na okay, may nagagawa kami. So hindi lang actually presyo ang may inflation, pati yung performance ng gobyerno may inflation. Pahabol na lang yun pong wage increase. Is that practical? Is that reasonable? Well, sa amin, napakahalaga yung wage increase in general. But actually, even sa ngayon, kasi yung Pilipinas ngayon, right now, dahil nga medyo backward economy natin, 73% ng economy natin ay nasa household spending. At ang pinaka-stable na source ng income ng mga bahay na yan, ng mga pamilya na yan, ay sahod. So kahit hindi naman mayor ng Pilipinong sahuran, kung usapin ng paano i-maintain ang economic growth, paano i-maintain ang purchasing power ng karaniwang pamilyang Pilipino, step 1 talaga yung pagtaas ng sahod. Ngayon, kaya ba siya ibigay ngayon? Well, we'd argue, yung mga pinakamaliliit na mga empresa baka mahirapan, pero may sistema naman tayo ng wage subsidy eh. Nung panahon ng COVID, di ba, kung naalala nyo, nakakreate ng sistema yung DOLE na makapagbigay ng wage subsidies. Hanggang sa merong budget noon, nakatulong naman yon. So ang argument namin, kung gusto ng gobyerno ma-maintain ang economic growth, kung gusto ng gobyerno i-maintain ang purchasing power ng maraming pamilyang Pilipino, isang malaking salik talaga doon ay yung pagbibigay ng wage increase sa mga kumpanya na kaya,
yung mga large companies, bagamat minorya siya, alam niyo ba mahigit kalahati ng employment sa Pilipinas sa empresa ay nasa large companies naman eh. So kaya nila magbigay ng dagdag na sahod. Tapos yung mga maliliit, bigyan ng wage subsidies para may konting tulak naman dun sa purchasing power pati na mga mahirap ng mga pamilya. Ayun. Sir Sonny, gusto pa sana naming magbigay ng ilang katanungan, pero Diyos ko, kulang ang oras natin. Sa susunod pong Rin muli, dami kong sinasagot kasi no. walang problema, kulang. Iigilan ko yung mga sagot ko next Very, time. very informative. Importante pong malaman namin talaga yung mga impormasyon na yan. Oo. So, we'd love to have you again on the show. Maraming salamat pa rin po sa pagpapaliwanag nito mga isyong ito na kailangan malaman ng lahat. Okay. Umaga, Miss Chacha, Miss Maricel. Thank you so much, Sir Salamat, Sunny Sir Africa, Executive Director nga po ng Ibon Foundation. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging po sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo.